Mayor, nag-iimpake po si Luke. Aalis na raw siya. Ba't ngayon lang? Hayaan niyo siya, Yaya. Saan siya pupunta, Yaya? Max? Tapos ka na kumain? You want a banana? Here, you eat, ah. Mayor, Yaya, mabuti pa ilabas niyo po yung leche flan na gawa ni Nana Opel. Sige na po. Dad, masarap po yun, hindi pantamis. Mayor. Look! Pumasok ka na sa loob. Taas pang konti, sa kaliwa. Sige, sige, taas pa. O, babang konti, sumobra eh. Ayan, kailangan pantay na pantay yan, ha? O, ayusin yung pako sa bantay baba. May kailangan ho kayo? Kaibigan po ako ni Agnes. Walang Agnes dito. Pakisabi po si Abit po. Smile po. Okay, akbay naman po. Okay po, good. Oh, di tapos na tayo. Sunset po sa labas ng Kapitolyo. Go. Akala ko ba para sa cover ng magazine nyo to? Talo pa natin gumagawa ng kalendaryo nito eh. Pinapopogi lang po namin kayo. Mayor, may isang tanong na lang po ako sa inyo. Ano yan? Tungkol po sa anak niyo si Luke. Well, Marami po kasi ang nagsasabi. Mamaya nyo na ituloy yan. Magmerienda muna kayo. May pinahanda akong pagkain. Andun sa labas, marami masarap. Magbibihis muna kami ni Mayor. Sige, sige. Pag tinanong ka, sabihin mo, binisita ka lang ng anak mo para tapos na ang usapan. Nakaalis na ba siya? Good. Sige. Magbihis ka na muna. Asikasuhin ko lang sila. Hindi ka dapat nagpunta dito. Nag-aalala ako sa'yo eh. Huli natin pag-uusap. Umiiyak ka. Sabi mo, babalik ka na. Hindi ba tinext na kita pagkatapos? Yun nga, text lang eh. Tinatawagan kita para malaman ko kung anong kalagayan mo dito. Hindi mo naman sinasagot yung telepono. Nagkamali ako nung pagtawag ko sa'yo. Wala lang akong mapagsabihan na sama ng loob. Nakapag-usap na tayo. Hindi ba't nakapag-desisyon na tayo? Ikaw nag-desisyon, hindi ako. Kaya naman kitang alagaan, di ba? Kaya ko rin naman gawin yung ginawang pag-aaruga sa pamilya ko nung walang-wala kami.
Hindi naman ako naniningil, ah. Ako nagkukusa. Abet, maayos na ang buhay mo. May trabaho ka na. May girlfriend ka na. Ano na lang sasabihin niya kapag nalaman niya? Sinabi ko na sa kanya bago ka pumunta dito. Sira ka ba? Paano na lang kung iwan ka nun? Kung mahal niya ako, matatanggap niya kung ano ako noon. Ngayon, kung ayaw ka niya, ayaw ka niya. Hindi niyo naman kailangan magkasundo eh. Pero hindi mo kailangan mawala sa buhay ko. Hindi ako papayag. Pamilya ka na eh. Papet, nandito ang pamilya ko. Alam na ba nila? Eh, hanggang kailan mo itatago? Ano kung hindi nila matanggap? Kwarto mo sa bahay. Hanggang ngayon, di pinapagamit ni Inay kahit kanino. Hintay lang sa'yo. Tumawag ka lang. Max, maligo ka na. Wala kang towel, Yaya. Eh bakit di ka kumuha? Alam mo naman kung saan na. Ay, naku, batang to. Whee! Max? Max? Halika na, maligo ka na. Pawis na pawis ka. Dahan-dahan.
Ang mga magulang, dapat walang paborito pagdating sa mga anak. Pero ang mami mo, kahit nung bata pa kayo ni Connie, lagi niyang sinasabi sa mga kaibigan niya na ikaw ang paborito niya. Pag nag-aaway nga kayo ng kapatid mo, kahit ikaw ang mali, ikaw pa rin ang pinapaboran niya. Mabilis lumala ang sakit ng mami mo nung mawala ka, Luke. Ang ate mo ang laging katabi niya. Pero, ikaw ang tinatawag niya. Namura na ang lahat na alaala niya. Pero pangalan mo ang mukhang bibig niya. Naintindihan ko kung bakit ka umalis, Luke. Pero ang hindi ko maunawaan ay kung paano mong iniwan ang mami mo. Dad, Mayor, katatawag lang po ni Governor. Kailangan niyo daw pumunta agad sa munisipyo. Max, ano ba sandali? Gagamutin natin yan. Ayoko, ayaw masakit. Hindi kailangan gamutin yan, Max. Ko, ang batang to, ang likot-likot mo kasi. Yan tuloy ang napala mo. Pag nakita ito ng mga mo, tiyak paggagalitan ka nun. Ikaw naman kasi may kasalanan eh. Ako kasi yung batang to? Bakit? Totoo naman. Max! Max, di ba dapat ginagawa mo yung assignment? Ano to? Yaya! Pinaglalaroan niya po kasi yung siga. Bigla pong tumansik yung baga. Ayan, tinamaan siya sa braso. Maliit lang naman to eh. Si Tito Luke nga, mas malalaki ang sugat. Ano ibig mo sabihin? Mami, nakita ko yung likod niya. Ang daming sugat. At nakita ko rin siya. Ang dami niyang iniinom na gamot.